So, okay, let's proceed to our part 2 ng ating lecture. So, measuring in electricity. So, paano ba sinusukat ang electricity o ang isang kuryente? So, may mga units tayo na ginagamit. Halimbawa, ang voltage, ang unit ng measurement ng voltahe ay volts. Yung ampere o amperahe, current, amperes. So, yung pagsukat naman ng power, ang unit naman dyan ay ginagamit ay watts. So, parang walang iniwang kung halimbawa tayo magsusukat. Sa ruler, yung haba, inches, foot, meter. So, dito naman sa kuryente, meron tayong volts, may amperes, so meron tayong watts. So, meron tayong mga basic formula na ginagamit para dito na common. So, paano ba ang formula ng power? Power is equivalent to current times the voltage, or yung watts is equal to ampere, so times voltage. Ampere voltage is watts. So, yung watt-hour rating naman, yung wattage, i-multiply mo dun sa oras na ginagamit niya. So, watt-hour. Halimbawa, meron kang plancha, 1,000 watts. So, ginamit mo sa loob ng isang oras. So, di meron kang 1,000 watt-hour. Ay, kung gagamitin mo ng kalahating oras lang yun, i-divide mo lang siya ng sa kalahati ng divide mo sa 2. Mayroon kang 500 lang watt-hour or 0.5 kilowatt-hour. So, ang kilowatts nga pala is 1,000 ang equivalent niyan. Pag mega naman, megawatts, million yan. Kilo is 1,000. 1,000 watts is to 1 kilowatt. So, 1 million watt is 1 megawatts. So, yun ang units of measurement, yung mga conversion units yan. So, yun ang halimbawa ko. Kung meron kang 1,000 watt, 100 watt, ginamit 3 oras. So, meron kang 300 watt hour. So, minsan, pagka-nupit naman natin yung mga kuryente natin sa bahay, multiply mo lang kung magkano lang yung rate per oras. Bawa, ang rate ng per kilowatt hour nyo 14 pesos. O meron kang nagamit na 1,000 watts hour, o di meron 14 pesos na agad yung konsumo ng kuryente nyo sa loob ng isang oras. So, napakasimple lang, basic lang. So, dumako naman tayo sa baterya. Ang baterya naman, ganito lang, kasimple. Usually available yung mga baterya natin. Pag namimili kayo, minsan rated yan, may 12 volts, minsan 200 ampere hour. Ang ganun ang usually makikita nyo sa mga baterya, sa mga solar batteries, gel type, yung mga ganyan, and so on and so forth. So, yung stored electricity from the battery na 200 ampere, so at 12 volts, so for 1 hour, 200 ampere hour. So, meron daw 200 ampere na current sa loob ng isang oras doon sa isang 12 volts na baterya. So, ulitin ko Kung meron kang 12 volts na baterya at rated na 200 ampere hours, so sa loob ng isang oras, 200 ampere ang capacity niya o yung na-store na energy niya, yung electricity niya. So, ito yung rule dyan. So, kung i-increase mo yung duration ng consumption, binabawasan mo yung current na sinusupply ng baterya mo. So, halimbawa, meron kang 12 volts na baterya, at tapos 200 ampere hour ang capacity niya, no? So,
ginamit mo, no, for 2 hours. So, mapuproduce lang niya na 100 ampere hour lang. So, i-divide mo lang yung 2 oras mo doon sa 200, kaya, mali, so, sorry, yung 200 ampere hour sa 2 hours, so magka-cancel yung oras-oras doon, natira sa'yo 100. So, kung 4 na oras naman, meron kang 50 ampere. Sa 8 oras, ay meron ka naman 25 ampere. So, overall, no, ito na, ang watt-hour rating ng baterya natin. Formula, watt-hour rating of battery is equal to the rating times the voltage. From basic natin formula ulit. Ampere voltage is equal to watts. So, watts hour. For example ulit, 12 volts, 200 yung baterya mo. So 12 times 200, meron kang 2,400 watts hour or 2.4 kilowatts hour. So, ganun lang. Kung may baterya ka naman na 12 volts, ang rating current niya per hour is 50. So, ganun lang. Multiply mo lang 12 times 50 mo, 600 watts hour. Ibig sabihin, 600 watts ang storage niya sa loob ng isang oras. So, yun ang battery rating. So, ngayon, alam na natin kung paano natin kinakalculate yung wattage, ano, at saka yung watt-hour rating sa solar power system. So, madali na lang natin i-design at makapag-design. So, bigyan ko kayo ng example. Merong solar power system. So, merong 4 na solar panels. So, bawat isang panel daw ay nagpo-produce ng 5 ampere. So, 5 ampere at 20 volts. So, bawat isa daw may 5 ampere at 20 volts na capacity. So, which means ang solar panel, kada isa ay nakakapag-produce ng 100 watts. So, bawat isa. So, 5 times 20 ampere volts is watts. So, multiply natin sa 4 yun. So, nakapag-produce ng 400 watts. Ngayon naman, lalagyan natin sa arawan yan. Bilad natin sa loob ng 4 na oras. So, multiply lang natin sa 4 na oras. Dahil yun na ipoproduce ng kuryente. So, nagkaroon tayo ng 400 times 4 ay 1,600 watts hour yung na-produce na kuryente ng 4 na solar panel. So, the battery bank naman that the solar panel need to charge is rated for 123 ampere hours at 12 volts. So that means that the battery can store 1,596 watts hour, 133 ampere hour times 4. So, yun ano? Yung ampere hours, yung times 12 volts. So, 1,596 watts hour. It means that in 4 hours of full sunshine, the solar panels can charge this battery. So, naintindihan niyo ba ang computation na yon, no, tungkol sa baterya? So, okay, para ma-shorten lang natin ang ibig sabihin ng i-charge natin na ang rated ng baterya ay 133 ampere hours. Ang ibig na sabihin nun, yun na yung pinakamalaking ampere hour o capacity ng baterya na po pwede mong ilagay base doon sa 4 na solar panels mo na pinroduce mo at 1,600 watts. So, kasi 133 ampere hours times 12 volts is 1,596 watts hour. So, ibig sabihin, yan yung baterya, capacity ng baterya mo na kaya niyang punuin at full sunshine ng 4 na oras. Yan ang i-charge o kayang i-charge ng panel mo.
doon sa baterya mo. So, at least ganyan lang. So, ganyan lang ang basic computation ng rule of thumb. So, if you use battery bank for the power of 70 watts, so gagamit ka ng 70 watts, you'll be able to use it for, divide mo yung 1,596 watts mo doon sa 70 watts. So, magagamit mo yung isang electric fan mo ng 22.8 hours. So, if instead we use battery bank to power 1,500 watt microwave, we'll be able to power it for around 1 hour. So kung gagamit ka naman daw ng microwave oven mo at 1,500 watts, so yung baterya mo, magagamit mo siya ng 1 oras kasi ang baterya mo, capacity mga ng baterya mo 1,596. So yun lang yung mga rule of thumb na example, pero hindi naman talaga yan na-apply sa solar power system natin dahil marami pang losses yan, marami pang later on tuturo ko sa inyo yan. So ngayon alam na natin yung mga basics, no? Next topic natin naman, himay-himay na natin yung solar panel, batteries. Explain ko lang sa inyo in brief. So maliban dito, yung mga diniscuss ko, yung wattage, yung power, yung voltage, yung amperes, kayo na ang mag-research. Hindi ko na kailangan sa isahin pa yan, So, ito yung sa-summarize na lang natin yung formula natin. Again, yung watts is equal to amperes times the volts. Watt-hour rating is equal to the watts times hour being used. So, for batteries, ampere-hour rating times voltage of battery is the watt-hour rating for the battery. O sana nakatulong sa inyo to, guys. Kung bago ka pa lang nanonood dito sa channel ko at sa tingin mo nakakatulong sa iyo to, dahil ito naman lecture ko for beginners lang, hindi ito sa mga pro na mahuhusay na. So parang ako lang din, beginner lang din. Hindi naman talaga ako sanay sa mga electronics na yan, since yung college may mga basic electronics, pero patagal na rin, sabay-sabay tayong mag-aaral, sabay-sabay tayong matututo. So ganoon na lang, paki-subscribe na lang ang channel ko, paki-suportahan na lang. God bless to you, maraming salamat po.